Isinusulong po ngayon ni Senator Kiko Pangilinan na dapat may audit ang mga pondong inilalaan sa flood control projects. Ayon po sa Senador, dapat may kumpletong imbentaryo ang gobyerno sa lokasyon, presyo, contractor, status at aktual na resulta ng mga naturang mga proyekto. May patutupad lamang daw ito kung magkakaroon ng National Flood Management Plan ng gobyerno na kasama sa nakasama sa pagsasaalang-alang sa climate change. Sa iba pang balita, magpapatupad po ng emergency learning measure ang Department of Education o DepEd para matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante sa klase sa kabila po yan ng masamang panahon. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, nakadisenyo ang programa para maibase ang gagamiting alternative learning program depende po sa sitwasyon ng eskwelahan at ng mga bata. Sa ilalim po nito, may 4H protocol daw na pagbabasihan ng DepEd para matukoy ng mga paaralan kung kailan dapat ihinto ang lahat ng uri ng pagtuturo kapag masama ang panahon. Kasama po sa 4H protocol ang hinto, hinga, hinay at hayo na siyang magiging basihan kung dapat bang ihinto o magkaroon lang ng mga light asynchronous activity sa mga bata. Pati daw po ng DepEd na iba-ibang pangangailangan ng mga eskwelahan depende po sa lokasyon at lagay ng panahon, kaya iba-iba rin ang approach na gagawin ng ahensya. Sa iba pang balita, plano daw ulit iakyat sa Korte Suprema ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal ang panukalang ipagpaliban ulit ang barangay at SK election sa Nobyembre. Kasunod po ito ng inihaing mga panukala sa Senado at Kamara na gustong i-postpone ng 2 taon at palawigin sa 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay. Ayon kay Macalintal, malaking panloloko sa taong bayan ang gusto ng mga mambabatas. Dapat na daw itong tutulan dahil malinaw daw na paglabag ito sa ating konstitusyon. With due respect sa ating mga mambabatas, ay parang isang malaking pandilin lang na naman ito sa ating taong bayan. Yan ay isang talagang malaking paglabag na naman sa ating saligang batas at doon sa mga alituntunin na pinalabas ng Supreme Court kaugnay ng pagpupospone ng mga halalan. Sapagkat maliwanag na wala namang kadahi-dahilan, walang reasonable necessity, hindi kinakailangang mapospone yan. Yan nga po ang tinig ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Samantala, aminado po ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na hindi pa rin tuluyang naaalis sa mga red tape sa kabila po ng mga reforma para mapadali ang pagnenegosyo sa Pilipinas. Ayon po sa ahensya, may mga isyu pa rin na kinakailangang matugunan sa pagpapatupad po ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act na 2018 pa nga na isabatas. Kabilang po sa nakitang problema ng DepDev sa pagtugon sa red tape ang mahinang data sharing sa mga ahensya ng gobyerno, watak-watak na government systems at mabagal na digitalization na nagpapabagal po o nagpapabagal sa proseso ng pagnenegosyo sa mga LGU o lokal na ahensya. Nagreresulta daw ang mga ito sa mahabang pila, paulit-ulit na requirements at maraming iba pa na hindi ikinatutuwa ng mga negosyante. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.